Hello mga kapayon ko, welcome back. So, tapos na natin yung pinaandar yung non-inverter. So, nakuha natin yung amperahe niya. At isunod natin yung inverter. So, ano bang mga parts o pisa ang ginagamit niya. Sa inverter, meron siyang tinatawag natin na PCB power. Comparing sa non-inverter, wala siyang PCB. Ano lang, overload, tsaka relay, PTC relay. So, ipakita ko sa inyo yung PCB power. So, yung PCB power, kasama na yung service cord. At saka ito yung connector niya doon sa ating inverter compressor. So, doon ikabit. So, nandun yung UBW. So, sa inverter is CSR, common starting running. So, basahin ko muna yung ano natin, yung ano ang function ng PCB board. So, ang PCB board o power PCB or a printed circuit board is a critical component responsible for controlling the electrical power function of the unit and appliances, including powering up the compressor, fan, and other essential components. So ito. So kinokontrol yung compressor pag-start at kinokontrol yung iba ring parts niya, yung fan, kasi itong inverter compressor may kasama na yung fan, heater, thermodisc. So, maraming kinokontrol na itong guan. Pero meron yung iba, meron siyang motherboard, magkasama yun. So makita mo sa mga iba-ibang inverter na pintor, dalawa siyang board, may power PCB at saka yung motherboard natin na PCB. So ngayon, i-connect natin, paano natin i-connect ang power PCB board. Madali lang mga kapiyon call. Ito lang, i-connect ko lang diretso doon sa compressor natin na inverter. Ipakita ko sa inyo paano pag-connect. Ayan yung code. Ayan. So, madali. Makakulit na ito ang service cord. Meron tayong line at saka neutral. Bago muna natin ulitin natin pagkuha ng tawag ito resistance or ohms. Kung okay ba yung ano natin, yung winding niya, yung UBW. So kunin natin ang resistance mga kapiyan ko. Madali lang. So sulat natin kung ilan ang lalabas na resistance. Ilahin natin sa babaw. So, hindi makita pala yung reading, no? So, basahin ko lang yung paper, isulat ko lang. Simulate yung meter natin. So, ang reading niya, 12.9. Yung sa taas yung U. 12.9. At dito lang sa kabila, lima. Yun ko na. Okay, reading siya ng 12.9. 12.9. At saka yung sa kabila naman, so 13.1. 13.1 o resistance, pero nakasit man to sa ohm, pwede na gamitin natin ohms. So kita mo mga kapiyon ko yung reading niya pag pareho siya sa U o sa B,
okay lang yun. So, yung isa naman 10.1, so okay rin yun, yung reading natin. Walang problema, basta di lang yung mag-pass na pataas talaga sa 15. Basta ang importante, yung U at saka B at saka yung W, hindi malayo ang agwat niya. So, i-connect natin mga call. Madali lang ito. Yung PCB power o power PCB. Madali lang yung call yun. UBW. Connect ko lang dito. Yung tawag natin na pyramid o delta connection. Ayan mga call na connect na. Connect na natin yung ayan, makita mo mga yun call yung parts ng ating mga pisa nandyan na sa loob, yung nakakontrol na lahat. Mayroong mga IC, resistor, transistor, at saka yung capacitor, relay, at iba-iba pa bang mga pisa nun dito sa power PCB. So, pandarin natin kung okay ba itong PCB board o itong compressor natin. Dinisit mo sa 2 amperes pa rin. So, ayan, connect natin dito. Kahit saan dito mga kapiyon call sa UBW. Ayan mga kapiyon call. Tingnan natin ang reading. Kung makita nyo. Ayan. I-on natin. So, kailangan tingnan natin ang magamit tayo ng kilometer. So, malaman natin kung hindi ba mag-ampere. Pag mag-ampere, so may problema. Pag hindi mag-start, so may problema ang ano natin. Pag kasi may ilaw to siya, may error, kung ilan yung magsisignal siya, mag-blink. Pag may blinking, may problema ang board natin. Pero may ano to siya, may tawag nito, may time delay. So maybe 2 to 3 minutes siguro bago start yung compressor. Ayan mga kapiyon ko, sandali ha. May naka-ano pala to, may electrical pala, tinatakpan ko pala ito kanina. So hindi mo na kailangan natin tanggalin yung suction at saka yung sa discharge. Balot pala ito ng electrical tape. Okay, tanggalin natin mga kapiyon ko. Ano ba yan? Palagay ko na, ano na lang. Testing lang, panda rin kung okay ba. Talagang tuloy mo natin para magapihan ko lang. Tanggalin mo natin yung meron kung may takip siya. Ayan. Hindi kayo magapihan. Diyan na lang. Ayan. Ayan, natanggal na. Ito yung discharge natin. Ito yung suction line. See? Paano natin malaman yung discharge at suction? Maliit yung discharge at yung suction. Malaki yung size. 1/4 Dalil! Dalil! Yan, rin na lang. Ayan mga kapiyon ko. Nagpe-blank. Ayan, nagbe-blank mga kapiyon ko. Pag magbe-blank siya, sabi ko, hintayin natin mga 2 to 3 minutes. Pag ayaw mandar, after 2 to 3 minutes, so nakita mo mga kapiyon ko, may nagbe-blank siya.
Biblank siya, mga kaibigan ko. Yan, yung green. So, antayin natin mga 2 to 3 minutes. Pag ayaw pa rin, may problema ang power PCB natin. Kasi okay yung winding natin. Yung sabi ko kanina na basta okay yung reading, kunting 1 ohms lang. So okay yun ang ating winding. Yan, wala pa rin. So nakasit na tayo sa 2 amperes mga kapiyon ko. So wala. Pag ayaw talagang mandar, so may problema yung ano natin, power board o power PCB. Ayun mga kapiyon ko, hindi pa rin umandar. So may problema ang ating na tawag natin power PCB board o printed circuit board. Ayan, wala pa rin. Tagal na. So, hindi na kagad nag-start. So, may problema mga kapiyon ko. Nag-blank pa rin, no? Lumampas na tayo sa mag-blank pa rin mga kapiyon ko. Pag mag-blank, tuloy-tuloy yung yan, ayaw talaga mag-start yan. Yan ang mga dahilan may problema ang ating power PCB board. So may tama na pala itong PCB board natin. Okay mga kapiyon ko, yan. Ayaw, after 3 minutes mga kapiyon ko, ayaw manda, so may problema. Pag okay, may mabawa, pag testing natin na may problema ng compressor, yung winding niya, so yan na rin ang ano niya, pag may problema, i-detect niya kung yung winding niya, resistance, may problema, mataas, hindi nagkapareho, malaking agwat, so may problema rin ang compressor pag ganyan. Pero tine-check natin, okay yung resistance niya, so ayaw mag-start, may problema ang sabi ko, power PCB board. Okay, kabayan o pion call. So maghanap tayo ng isa pang tawag nito, yung power PCB board, para malaman natin kung na okay ang compressor. So sa sunod na video, kung makahanap ako ng PCB, so pandarin natin. Okay, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking binahagi na video. Maraming salamat at magandang gabi.